Good morning, Grabinatics! Isang matrabahong umaga ang ihahain natin ngayon. Pero bago yan, do not forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa subscriber ng ating channel at huwag kakalimutang i-click ang notification bell sa ibaba para lagi kang maging updated sa mga susunod nating videos. Isang masarap na agahan po sa inyong lahat. Unahin natin ang munggo. Ang munggo dapat ibinabad muna sa tubig at least 1 oras bago nyo iluto. At habang nagpapakulo ng munggo, magsalang at magpirito naman tayo ng danggit. Siguraduhin nakaredy na ang inyong mga panangkap para mas maging madali ang inyong mga pagluluto. Hayaan muna natin kumulong mabuti yung ating mga munggo. Gayatin ng manipis ang ampalaya. Talbusin na rin natin ang mga dahon ng ampalaya para mahugasan ng mabuti. At kumukulo ng mabuti yung ating munggo. Alam nyo, ito yung nakagisnan kong lumang paraan ng pagluluto ng munggo. Yung hintaying humihiwalay ang balat ng munggo, tapos tatanggalin ito para itapon kasi hindi naman talaga ito kinakain. Dalawang klase ng munggong alam ko, munggong labo at munggong kintab. Ang ginamit natin ngayon ay munggong makintab. Parang mas madaling natatanggal yung balat ng munggong kintab. Yung iba kasi, minsan, hindi na tinatanggal yung balat. Medyo matagal kasi yung proseso na ganito. Medyo matagal ang pakuluan, tapos mayat maya mong babantayan kapag umaangat yung mga balat. Hanggang sa wala ka nang makitang umaangat na balat, pwede ka nang magsimulang mag-gisa. Ang nagpapahiwalay dun sa balat sa laman ay yung matinding init. Kaya from time to time, tatakpan natin ito para pagka kumukulo na siya ng matinding kulo, dun natin ulit hahabulin na tanggalin yung mga balat. Narito yung ilang balat na natanggal natin. Kung titingnan nyo mabuti, medyo mainit pa yan, kahahango lang, dahan-dahan, walang laman, puro balat yan. Kung may mga alaga kayong manok, bibe, o meron kayong farm, pwede nyo itong ihalo sa kanilang pagkain, pwede nyo itong ipatuka. At balikan ulit natin yung kumukulo na munggo. Makikita ninyo kung gaano aangat yung mga balat nito. Kailangan mabilis nyong tatanggalin itong mga to. Dahil kung hindi, dahan-dahan na namang babalik lulubog yung ibang balat. Tatakpan nyo ulit, tapos hihintayin nyo ulit na pumaibabaw ang mga balat. Gusto nyong kumain ng masarap na munggo? Pagtiyagaan nyo. At dahil konti na lang yung hinihintay nating mga balat na aangat sa munggo, pwede na nating simulan na ipirito itong ating bangus strips. Lagyan lamang natin ng konting asin at durog na paminta. Masarap ang munggo kapag may kapartner na piniritong isda. Finally, halos wala ng balat yung ating munggo, pero manaka-naka pa rin nating titignan kung meron pa rin mga balat na kailangan tanggalin. Ngayon, kung satisfied ka na at pakiramdam mo pwede na, and then, ituloy na natin yung ating paggigisa. Hindi naman talaga maiiwasan na may iilang matira. Ang mahalaga matanggal nyo yung karamihan ng balat. Kasi kapag ginawa mong masinsin ang pagluluto ng munggo, siguradong mainit na yung ulo ng mga mag-aagahan. Sa sobrang tagal niyang lutuin, aabutin ka na ng pananghalian. Wala na, hindi ko na siya mahuli. So after nyan,
So, okay na itong ating munggo. Ipipirito lang muna natin yung ating bangus. Ang matinding challenge sa pagluluto ay yung kapag ka nagkasabay-sabay yung gawain mo o yung niluluto mo. Siguradong may lalabas na durog. Pagkatapos nating ipirito ang bangus, ayusin na natin yung igigisa nating mga panangkap. Itos lang ng konti sa asin yung ating ampalaya. Huwag mag-alala dahil hindi ito magiging mapait kahit dagdagan pa natin ito ng dahon ng ampalaya. Simulan na natin ang paggigisa. Kapag mainit na yung kawali at mantika, unahin ang sibuyas. siguraduhin mong maaga pa lang, maaga mo na itong planuhin. Dahil kung hindi, sa lubong na mga kilay ang makikita mong kakain.